Masaya ang mayamang CEO na dumalo sa kasal ng kapatid na babae. Nakita ng kapatid na babae ang CEO na walang asawa sa loob ng maraming taon. Nais niyang ipakilala ang kanyang hipag sa CEO. Ngunit nakita ng hipag si Yuji na malapit sa estranghero. Inisip niyang ipinagkanulo ni Yuji ang kanyang asawa. Nang sila ay mag-selfie ng magkasama. Pati na rin ang pag-post ng larawan online. Talaga namang babaeng masama, hindi ko akalain. Napakawalan ni Yuji. Naiintindihan niya si Yuji ng mali. Agad niyang ipinadala ang larawan kay nanay. Nagalit ng husto si nanay. Tinawagan niya si Yuji. Nanay, Yuji, ikakasal ka sa anak ko. Tapos malapit ka pa sa ibang lalaki. Dito pa sa mismong kasal mo. Ina ng asawa, maling akala ka lang po. Pwede po bang pumasok na kayo sa loob ng hall? Kung hindi, huwag mong asahan makapasok sa bahay ko. Hindi. Wala akong pakialam kung sino ka. Pananggahasang saktan mo si Yuji. Ang buong pamilya mo ay magbabayad ng mahal. Ikaw, nang marinig ito ng biyenan, lalo siyang nainis. Habang si Yuji ay naniniwala pa rin na, mabait ang biyenan ko. Kuya, maniwala ka sa akin. Aasikasuhin ko ang bagay na ito. Nang ihatid ni Yuji ang kuya niya sa silid pahingahan, biglang may tumalsik na alikabok sa mata niya. Tinulungan siya ni Yuhan na suriin ito. At ang pangyayaring iyon ay kinuha na ng larawan ni Shin-a. Ipinadala niya ang larawan sa ina. Hayop na tao, nanay, mama, parusahan mo si Yuji. Hinalikan niya ang isang lalaking hindi kilala. Pumunta pa sila sa hotel. Sinungaling siya sa kapatid ko. Pagkarinig nun, galit na sinabi ni Shin-a. Pumunta ka at tingnan ang numero ng kwarto. Pagkatapos makita ng biyenan ang mensahe, nagalit siya at dinala ang mga tao para hanapin si Yuji. Biyenan, Shin-a, bakit kayo nandito? Hayop ka. Saan ka bagong galing? Shin-a, bakit mo ako sinaktan? Sa kwartong iyon, nandyan ang pinakamahalaga sa akin. Pinakamahalaga, ikinakasal ka sa anak ko. Tapos malapit ka sa ibang lalaki. Sabi mo may ginagawa kang mahalaga. Hindi siya kasama ng asawa niya. Itinatago niya, nang ahas siyang makipagrelasyon sa iba. Hayop, bago pa man makapagpaliwanag si Yuji, hinailan na nila siya papasok sa dressing room. Pagkatapos, ang biyenan at ang hipag niya. Sunod-sunod nilang sinalakay si Yuji. Kinuha pa ni Shin-a ang litrato ni na Yuji at Yuhan. Gusto mo bang agawin ng aking lalaki? Ang lalaki mo, hindi mo pa ba alam? Nakakuha ako ng imbitasyon mula sa Han Corporation. Basta maging personal na asistante ako ni CEO Han. Malaki ang posibilidad na maging asawa ko siya. Sayang nga lang lahat ng ito. Sinirang-sira na ito dahil sa'yo, manggagawa ka. Yuji, ang lakas ng loob mong hamarang sa akin. Ipapakita ko sa lahat, ang tunay mong pagkatao. Para mailabas ang galit ko, iniutos ni Shin-a na habaran si Yuji. Para mapahiya siya. Tuwang-tuwa si Shin-a. Kinuha niyang larawan gamit ang telepono. Sabihin ko sa inyo, ako ang nakababatang kapatid ni CEO Han. Samantalang nangyari ito, nakita ni CEO Han na ito ang hakon ni Yuji. Kailangan ko itong ibigay kay Yuji agad. Ngunit sa oras na ito, iniisip ni Shin-a na walang kinalaman si CEO Han kay Yuji. Kaya't hindi siya naniniwala na kapatid ni CEO Han si Yuji. Patuloy niyang hinahatak ang buhok ni Yuji. At patuloy siyang pinahihirapan. At sa mga oras ding iyon, biglang binuksan ni CEO Han ang pinto at pumasok. CEO Han, anong nangyayari? Ikaw ba si Shin-a? Inaalagaan ba ako ni CEO Han? Kanina, anong ingay yun sa loob ng kwarto? May manok na pumasok sa kwarto kanina. Pero nahuli ko na siya. Nasaan si Yuji? Pumunta ba siya dito para hanapin si Yuji? Katatapos ko lang dumating, hindi ko siya makita. Siguro nandoon siya sa kasal. CEO Han, hintayin mo ako sandali, sama tayo. Hindi na kailangan. Mamang Salbaha. Lahat ng ito, dahil sa'yo. Natutuwa ka ba dahil nakuha mo ang lalaki ko? Tingnan mo nga siya, isang walang kwentang babae. Tapos kaya niyang akitin si CEO Han. Isang gwapong at mayamang lalaki. Hindi makapaniwala. Nanay, o kaya ay tayo na lang. Dalhin mo siya sa kasal. Para malaman ng lahat ang kanyang tunay na mukha. Isa rin siyang kabit ni CEO Han. Kung magtatampo tayo kay CEO Han,
Natakot ako na magkakaroon ng problema ang kuya mo. Si Yuji ay kabit lamang ni CEO Han. Pinayagan pa rin ni CEO Han na magpakasal si Yuji sa kuya ko. Ipinapakita nito na kay CEO Han, si Yuji ay isa lamang laruan. Tama ka, hindi natin maaaring galawin si CEO Han. Pero itong babaeng ito, dapat natin siyang turuan ng leksyon. Dalhin siya. 1J, tulungan mo ako. Bakit mo pinapahirapan si Yuji? Anong kasalanan niya sa'yo? Anak, hindi ko alam. Ang saklap na ito, ipinagkanulo ka niya. Nakipagrelasyon siya kay CEO Han. Wala akong ginawang ganun. Paano mangyayari iyon? Sa loob ng 2 taon. Palagi kong pinapanood siya. Malinis ang kanyang record. Kaya't nais kong magpakasal sa kanya. Hindi ko inaasahan na kaya pala niyang itago ito ng mabuti. Nagtaksil siya sa akin. 1J. Tingnan mo to. Yan ang social media ni CEO Han. Binabati niya si Yuji dahil sa bago nitong pamilya. Niloko ka niya. Ginamit ka niya bilang pang-reserve. Mahal na mahal kita. Tapos lolokohin mo ako. Ito ang Diamond Black Card. Tingnan mo ito. Ito ang Power Card. Mayroon lamang 2 piraso sa buong mundo. Ano yun? Itong itim na Diamond Card. Si CEO Han lamang ang may-ari nito. Kaya nitong mag-withdraw ng daan-daang milyong. Hindi ko akalain na ganito pala kamahal si CEO Han sa kanya. 1J, may daan-daang milyon dito. Maaari nating makuha ang perang nasa loob nito. Ang card na ito, ang may-ari lamang nito ang makakapag-withdraw ng pera. Kung gayon, ang pera sa card ay pag-aari ni Yuji. Yuji. Hindi ko akalaing ganoon mo kagaling pagsilbihan si CEO Han. Hanggang sa pagbibigayan kanya ng black card, na nagkakahalaga ng milyon-milyon. 1J. Hanapin mo ako. Hindi kita pinagtaksilan. Yuji, itigil ang pagsisinungaling. Kung hindi ka maglilingkod sa kanya, bakit siya magbibigay ng pera sa'yo? Anak, ang card na ito ay aabot ng daan-daang milyong piso. Kung ang perang ito ay kay Yuji, dapat mong sirain agad ang card na ito. Kung hindi natin makuha ang makapangyarihang card na ito, hindi rin siya magkakaroon. Huwag. 1J. Kung sirain mo ang card na yan, tiyak na magsisisi ka. Kung pabayaan mong ang babaeng walang hiya na ito ang magmay-ari ng card na yan, doon ka lang magsisisi. 1J. Sipin mo na yan. Huwag. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit mo. Pero ang bait ni CEO Han sa'yo. Gusto ko ring subukan. Ang bag mo. Ano ba talaga ang laman? Huwag mong hawakan iyan. Bitawan mo na. Yuji, makinig kang mabuti. Lugar na ito. Akin ito. Pigilan mo siya. Ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ano? Ang kontrata ng Han Group. Para makuha ang kontratang ito, kailangan magsikap ang malalaking negosyo. Lahat sila kailangang magtulungan at magsikap. 1J, naalala ko na noon, gusto mong makuha ang kontrata ng Han Corporation. Kinailangan mong maghintay ng 3 buwan upang patunayan ng iyong kakayahan. Ngunit hindi mo pa rin nakatagpo ang CEO ng Han. Tama nga. Ang kontrata ng Han Corporation, hindi lang ito may napakalaking halaga. Kung ako ang makakakuha ng kontratang ito, mga malalaking negosyante sa real estate, kailangan din nilang magbigay galang sa akin. Siguradong ito ay galing kay CEO Han para sa kanya. Isang traidor, magaling din siya. Kaya niyang gawing gumasto si CEO Han ng ganito kalaking pera. Anong paraan ang ginamit mo para maakit si CEO Han? Binigyan kanya ng black card at ganitong kalaking kontrata. Hindi, siguro niloko kanya. Hindi, wala akong ginawa. 1J, maniwala ka sa akin. Hindi kita niloloko. Si Yuhan ang kuya ko. Umalis ka na. Sino ang niloloko mo? Bago kita mahalin, sinuri ko na ang iyong nakaraan. Isang ulila kang babae. Hayop ka.
Nang ahas kang trader rin ako, at itinago mo pa sa akin ang kontratang ito. Ibebenta mo ito para sa pera, di ba? Nasayang ang pagmamahal ko sa iyo sa loob ng ilang taon. Anak, punitin mo na. Huwag mong hayaang makamit niya ang kanyang layunin. Ako na ang pop unit nito. 1J. Kung pupunitin mo ito ngayon, tiyak na magsisisi ka. Bakit, kung hindi ito pinunit ng anak ko, hahayaan ko lang ba siyang ibenta ito? Oo nga, ang kontratang ito, kung hindi ito pinunit ng kuya ko, magsisisi siya. 1J, punitin mo na. Punitin mo na. Punitin mo na. "1J, sinira mo ang card ko, at pinunit mo ang kontrata ko. Lahat ng ito, ay dahil ikaw ang pumili nito. Ikaw ang pumili nito." Tumawa. Sino ang pumayag na tumawa ka? Sa araw ng kasal, nandyan ka sa ibang lalaki. Lalaki ng kapatid kong babae. Babaeng walang hiya tulad mo. Dapat itapon na lang sa kulungan ng baboy para mag-alaga ng baboy. Kung ganun, huwag mo akong sisihin. Magbabayad ka ng mahal. Tama nga. Sinira ko ang iyong card. Pinunit ko rin ang kontrata mo. At ano ngayon? Dito ang teritoryo ng pamilya 1 namin. Kung may lakas ka, saktan mo ako. Akala ko palaging magiging panig si 1J sa akin. Pero sa totoo lang, isa siyang masamang tao. Ginamit lang niya ako. Pati ang nanay niya, at ang kapatid niyang babae. Walang mabuti sa kanila. Kaya pala, lahat kami niloko ng pamilyang ito. Sasabihin ko sa iyo, ito ang kahihinatnan kapag niloko mo ako. UG, isang mahirap na ulilang babae na tulad mo. Nakakasal kay 1J, malaking swerte iyon. Tapos niloko mo pa siya. Isang taong tulad niya, karapat dapat siyang parusahan. Ang kahihinatnan na ito, karapat dapat niyang tanggapin. Sana nga, sandali. Ito ang mahalagang agate bracelet. Ibinigay ito sa iyo ni CEO Han, tama ba? Ibalik mo ito sa akin. Bitawan mo ako, talaga namang magaling kang manero. Maaaring ibigay sa iyo ng CEO Han lahat, pero, hindi ka karapat dapat dito. Ibalik mo sa akin. Ito ay isang yaman na minamana ko. Umalis ka na. Ang ganda ng kwintas. Bakit ninyo ako tinatrato ng ganito? Buntis ako. Iyon ang anak ni 1J. Hindi ko kayang ipagkanulo si 1J. Direktor Han, may problema. Pinahihirapan si UG sa banquet hall. Ano? Sigurado akong ito ay gawa ng kapatid na babae ni 1J. Pipilitin kong pagsisihan niya ito. Dala ko ang dugong mula sa inyong pamilya. Paano ko naman siya maaaring pagtaksilan? Walang hiyang babae, buntis ka, tapos gusto mo pang pakasalan si 1J. Gusto mo bang alagaan ng pamilya ko ang anak na hindi ko kayang alagaan? Hindi ganun. Mababa ang sperm count ko. Hindi mo kayang magdalang tao ng anak ko. 1J, mula umpisa hanggang katapusan, ikaw lang ang iniintindi ko. Paano magiging anak ng iba ang bata? Gusto mo pa bang lokohin ako? Papatayin ko ang batang ito agad-agad. Huwag. Ang bata ay walang kasalanan. Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mong saktan ang anak ko. Gusto mo bang patawarin ko ang batang ito? Sige na nga. Kaya ngayon lumuhad ka. Gumapang ka palapit dito. At sumamba ka sa akin. Tunay ngang isang aso. UG. Para ka na ngayong aso. Nararapat ka sa parusa. Pakiusap ko po, pangangalagaan mo ang anak natin. Pangangalagaan paano? Huwag kang magpangarap.